Welcome sa Bentech. Ayun, pagkatapos lang ng New Year, bali hindi tayo kasi umabot ng 10k subscriber. Gustong gusto ko na rin talagang maipamigay itong L121. So, itong channel na to, ito lang yung channel na walang magandang walang magandang background. Walang magandang upuan. Yan. At ang setup natin talagang bahay na bahay. Tsaka wala, ito lang yung channel na talagang pag nakita mo talaga pang lang to kumbaga pang mga pangmasa, pang mahirap. Yan. So ito lang, first video natin ngayon nito, ngayong 2024. So Happy New Year po lahat, sa lahat ng mga subscriber ko, sa mga napapadaan dito, subscribe na kayo, tsaka sali na rin kayo dito sa parapol ko na L121 para sa celebration ng celebration ng ika 10k subscriber. So konti na lang po, mga 300 plus na lang, nasa 9,700 plus na po yung subscriber. So yung setup po natin, may folding bed ako dito kasi pag naglalamay ako, gusto ko dito na rin ako matutulog, dito sa katabi nitong computer ko. Pag meron akong nililayout, may mga nililayout ako na nagpapagawa. So hindi po tayo pricey, kaya ganyan, may mga kahit paano meron pa rin natatanggap. Tsaka hindi rin tayo ganun kagaling. Yan, kung magaling tayo, tsaka maganda yung singil natin, pero hindi ganito yung setup ng ating mga siyempre mapapaganda natin yung ating gamit tsaka yung place. Yan. So ayun lang, ko lang kayo dito sa Epson EcoTank L121. So wala naman masyado tong pinagkaiba sa L120. Yung speed lang. So kung yung L120 yung image per minute nya, yung speed sa black lang siya, 8.5 ganon, image per minute 8.5. Then yung colored nya nasa 4.5 yan. Tas etong L121 mabilis lang ng konti, ang black nya 9 image per minute. Then yung colored konti lang din, 4.8. Konti lang talaga yung pero halos parehas lang. Tsaka pag inopen nyo yung loob niyan, halos talagang walang pinagkaiba. Kahit nga yung driver nito, pag dinownload mo, parang L120 lang din yung lalabas hindi L121. So siguro ito, nagkaiba lang nito sa mainboard. Ang nito, ang printer head nito, parehas din sa L120. Kahit nga dito sa L3210, na try ko na, parehas din yung printer head nila. So siguro nagkaiba na lang to sa mainboard. Tsaka dun siguro sa motor, dahil mas mabilis siya ng konti kaysa dun sa L120. So ayan, box lang natin to, brand new to, mga printing. Pagka maswerte yung mabubunot ko, makakakuha ng printer na to. So hindi ko to po basta po pagdating natin ng 10k, lahat po nung nag-send ng entries, sasama natin yun sa bola. So sana mas deserving yung makakuha nitong printer na to. So meron na naman kasi akong L120 L120, L3210, Canon G1010, L1300, tsaka meron pa akong isang L120 naka-plastic. Ito yung mga pang pang basagan. Yan. So yung SRP, yung suggested so yung SRP nito nasa 5,495, hindi 8,000, hindi 9,000, nasa 5,495 lang talaga yung SRP ng printer na to. Bali yung kasi ang number one talagang problema sa ganitong printer, tong Epson L121, kasi ito design lang talaga to sa document printing. So ibig sabihin pag document printing, ano ba yan, yung mga bond paper lang. So
hindi talaga to design sa mga thicker paper o yung mga makakapal na papel. So kung mga glossy na mga ilang GSM yan, 200, 250, 300, hindi kaya nito. May mga ginagawang paraan, pero yung tulak system, lalagyan ng dugtong. So katagalan kasi meron siyang side effects dun sa feeder mo. Pwedeng masira yung pick up roller, maputol yung spring, o maputol din yung mga gear ng feeder natin pag sa katagalan. So bali yun, pag do it at your own risk na lang, kasi kung wala ka naman talagang pambili ng higher model na walang kahirap-hirap na mag-feed ng makakapal na papel tulad ng mga 250 GSM, 300 GSM, baga yun yung mga cardstock. Kasi pag mga ganong papel talaga, yung makakapal, maganda siya sa calling card. Tsaka yung ibang mga card na yung mga yung mga invitation na makakapal. So ito, i-open lang natin. So sana ngayong buwan na to, tong January, na natin to. Maabot na natin yung 10,000 subscriber para ma-dispose ko na rin to. Tsaka kung malayo kayo, sagot nyo yung shipping. Yan. Brand new po ito, sa office warehouse ko to nabili. Epson L121. So hindi ko na to hindi ko i-install sa sa computer ko for the sake of lang tong video na to, para sa mga bago, yung mga gustong bumili. Uli, ang presyo nito nasa 5,495. So sa Shopee may magbababa ng konti dyan, mga 4,400, 4,300. Tas may mga voucher kasi sa sa Shopee tsaka Lazada. Minsan may mga sale kang dyan. Siguro pinakamababa na dyan mga 4,500 o 4,000 pag mga naka-sale yan. Pero dapat yung shop i-legit check nyo. Pero pag yan bumaba pa ng 3,000 sa mga online, mga marketplace sa FB, ng mga 3,000, 2,000, maghinala na kayo. Kasi sobrang baba na nung printer. Too good to be true na yon. Kasi ayun nga, 5,400, tapos kukunin lang ng brand new 2,000, 3,000. So pa tutubuin ng di ba? Baka pag nabigay mo na yung pera mo, wala ka naman makuhang item. So ang laman nito, ayun, usual niyan, USB, power cord, ito yung sa lagayan ng papel. Yan, pares na pares talaga ng ng L121. Tsaka pagka dito kayo sa bumili sa office warehouse, sa mga legit na mga store sa Lazada, may kasama ng ink yan, na original ink na dye ink. Nandito sa gilid yan, ito. Ayan, ayan yung black. Medyo maliit nga lang yung pre kasi introductory lang to. O yung pasama lang. Yan. Nandito yung color. So ayan yung ink nya. Ang liliit. So yung ink nya 664 dye ink. Yan. Ito ang kainaman talaga sa Epson. Pwede kang gumamit agad ng replacement ink. Tulad ng pigment, any brand. Yan, wala na akong masyadong sa inyo na brand. Magkuyi kayo, mag-Hansol kayo, Unicolors, iTech Synergy, marami pang iba akong nakitang pigment ink na pwedeng gamitin sa Epson. Ang technology kasi ng nito, ng printer head nito, Epson heat-free technology. Halos lahat ng printer head ng Epson ganun yung technology. Unlike dito sa sa Canon kasi bubble jet technology yan So kaya mas wider yung ink na pwedeng gamitin sa Epson. Tsaka yung print resolution nito 720 pixel by 720 pixel. So hindi ganun ka kasi lang naman to
ito yung pinakamura na printer tsaka pinaka-affordable. Syempre mas medyo limited yung yung features niya. Yan. Pero dito ako nagtataka eh. Yung printer head niya same as ng ibang model ng ibang higher model tulad ng L3210, L3110, L3150. Yan, pero yung print resolution magkaiba. So siguro sa mainboard na lang 'yan. Kasi kung nagtataka din ako kasi parehas naman yung printer head. Pero magkaiba ng print resolution. Tapos minsan magkaiba din yung speed. Yan. So ang lang talaga, ito yung number 1 na yung feeding system talaga. Hindi talaga kaya niya ng makapal ng papel. Di tulad ng G1010, kaya niya up to 300 GSM na. Yan, nasubukan ko na, may video ko niyan. 300 GSM. Kinaya, walang kahirap-hirap. Tsaka mas wala nga akong nakikitang shark teeth o yung guhit. Yung pa isang problema dito sa Epson L121. Lalo na sa glossy, kung gagamitin nyo sa photo printing, yun yung magiging problema ninyo. Yan. Pero kung mga rush ID lang, hindi naman halata yan kung mga rush ID lang. Tapos ang gagamitin yung papel ay RC satin. More on matte paper, RC woven. Kasi pag glossy talagang halatang halata yung shark teeth. So ano ba yung shark teeth dito sa Epson L121, lalo na sa mga bago. So ipakita ko lang din to. Ibaba ko lang. Wala talaga siyang pinagkaiba sa Epson L120. Parehas na parehas. Yan. Yung print speed lang yung pinagkaiba. Yung ink na ginagamit, parehas din. Yung original ink, 664. So, dito sa channel na to, less yung mga editing dito. Halos wala akong ini-edit. Yan. Tsaka kasi sa iba talaga yung pinaka-pino na video yung nilalagay nila, yung pinaka-perfect. Kaya hindi mo na makikita yung mga mali inaalis na sa video. So ito, raw na raw yung ating video. Yan. So uli ang presyo nito 5,495 yung SRP. Sa Office Warehouse, karaniwan sa SM malls, makikita mo yung Office Warehouse. Meron din sila mga stand-alone na store. Tulad dito sa Dahlia, sa Fairview meron yan. Malapit sa sa FEU hospital. So binuksan ko na para dun sa baka pag nakarating sa inyo sa mga mananalo. Binuksan ko na for the sake ng ng video para meron na rin, para may mai-content din ako at saka para meron ding idea yung ibang mga viewers na napapadpad sa Bentech. So ayan kita nyo yung wala talaga siyang pinagbago. Wala siyang masyadong binago dito sa Epson L121, Epson L120. Parehas na parehas, pati yung tank. Ayan. Ngayon, kung gusto nyo makita yung loob nyan, hindi ko na to, hindi ko bubuksan kasi mawawala yung warranty. Ligay lang natin dito sa aking folding bed. Yan ako natutulog pag meron akong nilalamay. So, yan. So, ilagay natin yung Epson L120. Epson L120. Pag binuksan nyo yung Epson L121, ganito yung itsura nyan. So, ito kasi, kita nyo naman, dugyot na. Talagang ginagamit ko to pang basagan talaga. Ito, naputol na to, nawala na yung cover nito. Hindi ko siya pa nalilinis. Ganyan pa siya kadumi. Pero pag ginagamit ko yan, nililinis ko tong Ngayon, ano ba yung shark teeth? Yan. So, kasi pag nag-alis ka nyan, may mga side effect din yan. Ang maganda nito, may nabibili naman nito, tong part na to.
Yan, pag meron kayong piniprint na tulad ng vinyl sticker, tapos nagpo-photo print kayo, pwede nyo tong alisin. At ilagay ninyo yung minodify ninyong guide. Kasi iba pa rin yung may stock kayo na ano. Nasa 200, 300 plus yan. Nakita ko yan sa Shopee at Lazada. Yan. Yan, lang natin to. So, ayun yung ano yun yung brand new na L121. So, yung kinaibahan lang ng L121 sa L120, yung bilis, mas mabilis ng konti. Pero hindi mo yan masyadong mararamdaman din. Siguro kung marami kang piniprint, yan, siguro malaking bagay na rin yon. Yung bilis niya. So, ito, i-demo ko lang kung nasaan yung shark tip na yan. Tsaka yan, minsan trial and error yan. So, pag kailangan pag-aralan nyo rin, hindi kayo aasa sa technician, lalo na kung ginagawa nyo pang business. Yan. Kung ito lang talaga yung kaya ng pera ninyo, kaya ng budget. Kasi ang mahal din ng lagi kang magpapa-service. So ito lang yan yung minsan pumapaling-paling, nagre-rainbow yan. Alam nyo, ito tinatanggal ko lang to. Itong guide na yan, nililinis ko yan sa loob, lalo na kung marami ka ng piniprint na photo. Kasi minsan kumakapit yung coated ng photo paper dito sa ating roller. Dumudulas yan. Tsaka yung dito. So, yung panlinis lang yan, pwedeng alcohol o kaya cleaning yung cleaning solution na nabibili. Sobrang modify na. So, pagtatawanan din tayo ng ibang yung ibang vlogger. Pero okay lang kasi nagagamit naman to kahit ganito itsura nito. Yan. Tsaka meron tayong matinong L120 nandun sa taas. Ayan. Ayan. Diyan kailangan nyo lang ng screwdriver na maliit. Tsaka ito. Ito dito. Alisin natin yan. Yan lang naman yung yung minomodify dito Tapos kung gusto mo siyang lagyan ng waste tank, dito lang yun Dadagdag ka lang dito. Nakatusok lang to dito. Yan, nakatusok lang siya dito. Aalisin mo to. Ngayon, syempre, maglalagay ka ng butas dun sa case. Yun. Tapos, bibili ka ng hose sa, pwede sa, sa mga pet shop. Yung mga ginagamit sa, yung nilalagyan ng mga oxygen na para sa, sa aquarium. Yan. So, ngayon, pag natanggal na to, yan, ang daling tanggalin lang yan talaga. Yan, ganyan lang. Ganito, nakaipit to. Alisin lang yan. So, ano yung tinatanggal nila? Yan. Minsan kasi nagkakalituhan kung ano yung shark teeth, tsaka yung roller. Yung pizza roller, eto yan, inaalis nila yan. Kasi ito bumabakat din to. Lalo na sa glossy. Pero ako hindi ko na inaalis. Kasi magkakaroon ka ng side effect. Kasi ito yung, may function to Hindi naman nilagay ng Epson to na walang walang gamit. So yung gamit niyan para ma-hold yun sa dulo para hindi pumaling. Kaya nagre-rainbow rin kasi yung dulo niya kasi hindi na siya synchronized dito sa paggalaw nitong head. Yung hindi gumagalaw. Kaya yung piniprint niya sa dulo doon lang nag-stuck kaya nagre-rainbow. Yan, minsan naman yung pagre-rainbow pag dumudulas na to, itong mga roller na to, yan, linisin nyo lang yan ng ng alcohol, kahit alcohol. Yan, alcohol, tapos lumang sipilyo. So ganito lang yung paglinis dyan Yan, to lumang sipilyo. Pwede alcohol o kaya cleaning solution. Yan. Ganito lang yung roller. Yan, pati ito.
Kasi dumudulas yan eh. Tsaka iwas kayo sa ano yung may mga calling card board na ano na madulas. Hindi ko naman sa sinisiraan yung QAP calling card board. Ayun talagang madulas yun. Kahit L1, kahit yung L8 o 5 ko na kayang magpid na makapal na papel, mapipid niya mga ilang ano, kaya naman niya, kaya lang pagtagal talaga, pagka na yung roller mo dumulas na, hindi niya na talaga kayang ipid. Yan. Tapos pagka ano, minsan, pag dumulas na, miski bond paper, ayaw niya ng ano, ayaw niya ng kainin. Ayan, tapos patuyuin nyo lang. Yan. Ngayon, ano naman yung shark teeth? Ito kasi na ano ko ni. Natanggal ko ni. Tanggal ko na to mga kaprinting. Ito yun oh. Ito meron ka dyan. Etong parte na to. May ano yan. Medyo mataas yan. Yan, ilan yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kasi may function din yan. Parang pinipress niya yung ano. Yung papel. Bond paper para yan, para mag-stable dito. Kaya lang kasi kung photo paper, medyo makapal yun. Wala naman kasi siyang spring. Talagang ano lang, kaya bumabakat dito. Kasi yung ibang printer, medyo parang ano dito, flexible dahil may spring. So kung makapal yung papel, parang gaganon siya ng konti. Ito hindi. Wala siyang spring, nakaganyan lang. Kasi design lang talaga siya sa bond paper. So ulit, magkakalituhan, yung shark teeth, ito. Kinakayas yan. Pwede kang gumamit ng papel diliha. Gumamit ka ng cutter. Yung mga cutter. Yan, tulad nito. Gagamit nito, tapos inaalis yan. Yan. Ito na, nakayod ko natin, naalis ko ni. Yan, ganun lang. Hanggang sa, ito meron pa oh. Yan, medyo mataas pa. Yan. Ayun nga, kasi pag tinanggal mo yan talaga, magkakaroon ng side effect. Yan, pwede nyo maranasan yung magre-rainbow yung dulo, papaling. Yan. Ito, hindi ko ito inalis. Yan, hindi ko na inalis to. Ito yung pizza roller. Yan, pizza roller. Tapos ito yung shark teeth para hindi tayo magkalituhan. So, ayan lang. Hindi ko na masyadong i-elaborate yung Epson L121 na yan. Kasi halos ang dami na rin naman nagbablog tungkol dyan. So, ito yung pinaka-starter na printer. Nasa 5,495. Yan, tandaan nyo. Pag to, nabili nyo ng higher doon, overpriced na yon. Masyadong mataas na yun. Kung 8,000, 9,000, ang laki na yun. Meron ka ng Epson L3210 pag ganun. Meron ka ng scanner. Yan, may photocopy ka na. Pagka ganun yung nabili mo, masyadong mataas yun. Kasi ang dali lang mag-alis ng shark teeth. Yan lang, madali lang mag-alis. Tsaka nung pizza roller. Yan. Pero maganda kung meron ka pa nitong isa. Para maibabalik mo siya sa stock. Yan, napakasimple ng laman yan, parehas lang. So napag-alaman ko rin yung mainboard ng L120, pit na pit sa Epson L121. So yung Epson, mga luma mong Epson L120, pag nakabili ka ng board na pang L121, parang nag-upgrade na ng konti yung printer mo. So yung difference lang niya talaga, yung speed lang. So kung hindi ka gagamit ng replacement ink, ang warranty nito nasa 2 years o kaya 20,000 prints, whichever comes first. Yan, kung naka 2 years, kahit di mo magamit yung 20k ano, wala na yung warranty. Syempre kung nalagyan mo na to ng Koei ink, yan, ng Hansol, ng iTech, sigurado yun, wala na yung warranty. Kaya kailangan marunong ka mag troubleshoot. Yan. So yan. So kung nawawala ng ink, ayun, eto lang, itong waste hose na to. Magtago ka lang ng 10 ml na syringe. Hihigupin mo yan.
Tapos mag-head clean ka dun sa computer. Sigurado mag-o-okay na naman yan. Basta medyo good pa yung head mo. Yan, mararanasan mo yan pagka medyo marami ka ng piniprint. Yan, mawawala na yung medyo papangit yung magenta. Kung yung piniprint mo mas malakas sa magenta, yun yung unang possible na magputol-putol o magbanding. Kung malakas ka sa black yung unang magbabanding. Ganun yan. Kasi parang rin yan eh. Parang sasakyan din yan. Tsaka may mga moving parts din yan. Yan, masisira yung belt. Yan. Tapos matatalsikan ng ink. Itong ingatan lang natin na matalsikan ng ink to. Yung encoder straight. Mag-error yan. Tsaka pag nadumihan tong mag-error din. Sensor din yan. Tapos may paper sensor din yan dito. Pag sobrang dami kang nilalagay na papel, pwedeng masira yan. Spring. Yan. Ayan to. Yan. May sensor din yan. Yan. Papunta dito sa mainboard. Ito. Medyo madilim lang. Ayan. Sensor yan. So, ayan lang. So, wala na akong masyadong i-add dito, no? Yun lang. Yun yung mararanasan nyo pag bumili kayo ng Epson L121. So, bagay na bagay din to sa mga estudyante kasi ang dami ka talagang pwedeng ma-print yan kung gumagawa kayo ng thesis. Yan. Ang mura pa ng ink. Pwede kang gumamit ng mga universal ink na nagkakahalaga lang na 25 to 30 pesos. Yan, hindi ganong ka-delicate yung printer head ng Epson. Kumpara natin dito sa Canon G1010. Ayun nga lang, ang advantage nga lang talaga, kayang makapag-feed ng makapal na papel. So, yung ngayon ginagamit ko dyan, original ink pa na Canon. Ayan. So, ito, pwede kang gumamit ng sublimation. Any brand. Hindi ako mag-endorse ng brand. Yan. Sinubukan ko nga rin tong Polaris. Yung Koei Sublimation. Hansol. Yan. So, hindi na natin patatagalin yung video. Sa mga napapadaan, subscribe na kayo. Pa-like na rin ng video na to para marami tayong maabot. So, maraming salamat. Happy New Year.